Magandang araw! Maligayang pagdating sa ating panibagong aralin sa GMRC. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang bahagi ng ating buhay, ang ating pananampalataya. Alam mo ba na ang pananampalataya ay hindi lamang ipinapakita kapag tayo ay nasa simbahan, moske, templo, o iba pang lugar ng pagsamba? Mas mahalaga ito nga ipapakita sa ating araw-araw na pamumuhay, sa ating mga ginagawa, sinasabi, at mga desisyong ating pinipili. Kung mayroon kang malaking problema, ano ang una mong ginagawa? Maraming tao ang unang lumalapit sa Diyos kapag may problema. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang tuwing may suliranin. Ito ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ano ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay ang ating matibay na paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, lakas at gabay sa bawat araw. Magkakaiba ang relihiyon at paraan ng pagsamba ng bawat tao. Ano man ang ating pananampalataya, mahalagang igalang natin ang paniniwala ng iba at isabuhay ang mga aral na nagtuturo ng pagmamahal, kabutihan at paggalang sa kapwa. Bakit mahalaga ang pananampalataya? Dahil ito ay nagbibigay ng lakas ng loob. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob upang harapin ang mga problema at pagsubok. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, nagkakaroon tayo ng pag-asa at hindi agad sumusuko. Gumagabay sa tamang pagpapasya. Tinutulungan tayo ng ating pananampalataya na makilala ang mabuti at masama. Dahil dito, mas napipili natin gawin ang tama kahit walang nakakakita. Isa pa, humuhubog ng mabuting asal. Ang mga aral mula sa ating pananampalataya ay nagtuturo ng pagiging mabait, matapat, magalang, mapagpakumbaba at matulungin. Kapag isinasabuhay natin ang mga ito, nagiging mabuting tao tayo. Nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa. Sa pamamagitan ng pananalangin at pagtitiwala sa Diyos, nagiging panatag ang ating kalooban. Kahit may problema, nananatili tayong may pag-asa at positibong pananaw. Nagpapalapit sa Diyos at nagpapalalim ang pananampalataya. Ang paglalaan ng oras sa pananalangin at pagbabasa ng mga banal na aklat ay nagpapalalim ng ating pananampalataya. Natututuhan nating isabuhay ang mabubuting aral sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ating sariling pananampalataya ay nagpapatatag ng kalooban na pinanggagalingan ng wastong asal at pag-alam ng mabuti at masama. Ito ang nagsisilbing gabay sa ating konsiyensya. Dahil dito, natututuhan nating makilala ang mabuti at masama. Kapag alam natin ang tama, mas madali nating piliin maging tapat, magalang, mabait, matulungin at responsable. Ito ang tinatawag na wastong asal. Halimbawa, kung nakakita ka ng pitaka na may lamang pera, maaaring matukso kang kunin ito. Ngunit dahil sa iyong pananampalataya at sa mga aral na iyong natutuhan, alam mong ang tamang gawin ay isauli ito sa may-ari. Ipinapakita nito ng iyong pananampalataya ang tumutulong sa iyo upang piliin ang mabuti kaysa sa mali. Sa madaling salita, ang matatag na pananampalataya ay parang ilaw na gumagabay sa ating puso at isipan. Ito rin ang nagbibigay sa atin ng lakas na gumawa ng tama at umiwas sa mali. Ito ang nagiging pundasyon ng mabuting asal at tamang pagpapasya sa ating pang-araw-araw na buhay. Basahin natin ang sitwasyon. Nag-away sina Carlo at ang kanyang kaklase. Galit na galit si Carlo at gusto niyang gumanti. Ngunit naalala niya ang kanyang nabasa sa kanilang banal na aklat tungkol sa pagpapatawad. Pinili niyang makipagbati. Paano nakatulong ang pananampalataya ni Carlos sa kanyang naging desisyon? Tama! Nakatulong ang kanyang pananampalataya upang piliin ang tamang gawin. Hindi siya nagpadaig sa galit. Narito ang mga paraan ng pagbibigay halaga sa sariling pananampalataya. Una, maglaan ng oras sa pananalangin. Ang pananalangin ay paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Sa pamamagitan nito, naipapahayag natin ang ating pasasalamat, mga kahilingan at paghingi ng gabay sa araw-araw. Kalawa, magbasa ng mga banal na aklat. Ang pagbabasa ng mga banal na aklat ay nagtuturo sa atin ng mga aral tungkol sa pagmamahal, kabutihan, katapatan at paggalang. Ang mga aral na ito ang nagsisilbing gabay
sa ating pamumuhay. Ikatlo, isabuhay ang mga mabubuting aral ng pananampalataya. Hindi sapat na alam lamang natin ang mga mabubuting aral. Mas mahalaga na isinasagawa natin ang mga ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Isa pa, igalang ang pananampalataya ng iba. Magkakaiba ang relihiyon at paraan ng pagsamba ng bawat tao. Ang paggalang sa paniniwala ng iba ay nagpapakita ng kabutihang asal at pagkilala sa karapatan ng bawat isa. At gumawa ng kabutihan sa kapwa. Isa sa pinakamagandang paraan ng pagpapakita ng pananampalataya ay ang pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Ang mabubuting gawa ay nagpapakita na isinasabuhay natin ang ating mga pinaniniwalaan. Tandaan, ang bawat tao ay may sariling relihiyon at paraan ng pagsamba. Ano man ang ating pananampalataya, ang tunay na sukatan nito ay ang ating pagmamahal sa Diyos, paggalang sa kapwa, at paggawa ng mabuti sa araw-araw. Ngayon ay ating pagnilayan ang inyong mga natutunan sa araling ito. Isipin ang iyong sariling pananampalataya. Sagutin ang bawat bahagi ng puno ng pananampalataya ko. Isulat ang iyong mga sagot sa loob ng mga kahon at dahon. Sa tuktok ng puno ay ang iyong pananampalataya. Isulat ang isang salita o maikling pangungusap na naglalarawan sa iyong pananampalataya. Sa unang dahon ay ang natutunan mo. Ano ang pinakamahalagang natutuhan mo sa aralin? Sa ikalawang dahon naman ay ang mga ipinagpapasalamat mo. Ano ang ipinagpapasalamat mo sa Diyos? Sa ikatlo ay ang mga paraan na gagawin mo upang mapalago ang pananampalataya. Magbigay ng 3 konkretong paraan. Sa ikaapat ay ang mga mabuting asal na iyong isasabuhay. Sa ikalima ay ang pangako mo. Ano ang ipinapangako mong gagawin para isabuhay ang iyong pananampalataya? Sa ika-6 naman ay magbigay ng paraan kung paano ka magiging mabuting halimbawa. Paano makikita ng ibang tao ang iyong pananampalataya? At sa mga ugat, tapusin ang pangungusap. Ang aking pananampalataya ay magiging matatag dahil gawin ito sa isang malinis na papel. Kulayan at lagyan ng disenyo ang iyong output upang maging mas kaaya-aya. Para naman sa inyong gawain sa linggong ito, maglaan ng 5 minuto bawat araw para manalangin. Magbasa ng isang maikling bahagi mula sa banal na aklat ayon sa inyong relihiyon. At isulat sa iyong kwaderno ang isang aral na iyong natutuhan bawat araw. Diyan nagtatapos ang ating aralin. Patuloy nating palakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng mga banal na aklat, at pagsasabuhay ng mabubuting aral. Maraming salamat, paalam, at pagpalain tayong lahat.